Good evening, good afternoon, good morning, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Let's take a look at diary entry number 984. My Jesus, I understand well that my perfection consists not in the fact that you command me to carry out these great works of mercy, these great works of yours. Oh no, the soul's greatness does not consist in this, but in great love for you. Jesus, in the depths of my soul, I understand the greatest achievements can compare with one act of pure love for you. I desire to be faithful to you and to do your bidding. I am making use of my strength and my reason to carry out all you are asking of me, O Lord. But I have not the least shadow of attachment to all this. I do it all because such is your will. All my love is drowned, not in your works, but in yourself, O my Creator and Lord. Jesus ko, naiintindihan kong mabuti na ang aking pagiging perpekto ay hindi sa katotohanan inuutusan mo akong isagawa itong mga dakilang gawa mo. Naku, ang kadakilaan ng kaluluwa ay hindi nakaugnay dito, ngunit sa dakilang pagmamahal sa iyo. O Jesus, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, naiintindihan ko na ang pinakadakilang mga tagumpay ay hindi maihahambing sa isang gawa ng dalisay na pagmamahal sa iyo. Nais kong maging tapat sa iyo at gawin ang iyong utos. Ginagamit ko ang aking lakas at ang aking katuwiran upang maisakatuparan ang lahat ng iyong hinihingi sa akin, O Panginoon. Ngunit wala ako kahit katiting na anino ng pagkapit sa lahat ng ito. Ginagawa ko ang lahat dahil iyon ang iyong kalooban. Ang lahat ng aking pag-ibig ay nalunod hindi sa iyong mga gawa, kundi sa iyo mismo, O Panginoon, o aking tagapaglikha at Panginoon. Ang sabi niya dito, kalaki, ganang kalaki ang iyong nakamtan na abot sa iyong buhay. Wala ito kung ikukumpara sa isang maliit na gawa ng dalisay na pag-ibig sa Panginoon. So parang literal, halimbawa, no, yung hindi nakapag-aral na tao. Grade 1 halimbawa yung inabot. Lamang achievement ito, no? Siguro dahil sa kahirapan, hindi nakapag-aral. Pero, ang taong ito ay nagpakita o nagpapakita ng dalisay na pag-ibig sa Diyos. Mapapansin nyo na sumisimba, nagbibigay ng kung ano man ang mayroon siya sa kanyang bulsa, bibigay sa simbahan, nagpupuri sa Panginoon. So, meron siyang acts of mercy, meron din siyang faith, pananampalataya na dalisay para sa Panginoon. So, that is one act of pure love. Malaking bagay kasi sa kanya sa isang maliit na tao, sa isang mahirap na makapag-alay ng isang bagay. Halimbawa, yung kakainin at isusubo na lang niya, ibinigay pa niya sa mga nasunugan o kapwa niya na sa evacuees. Thinking na siguro malakas pa naman siya, hindi pa naman siya mamamatay kung hindi man siya makakain or makaskip ng isang meal. Kaya binigay niya yung kung ano man meron siya. That's one act of pure love for God.
Hindi ba niya ibinigay yung bagay na yun sa Panginoon? Pero ano man nga ang ginawa natin sa ating maliit na kapatid, yun ay ginagawa din natin sa ating Panginoon. And so that one act of pure love is greater than, no? Sa isang kumpanya, halimbawa, no? Isang kumpanya na ang laki ng kinikita. So, dun sa panahon ng kalamidad, nagpadala ng isang truck ng goods, naglalaman ng maayos na mga pagkain, no? Hindi noodles ang ipinadala niya, kundi yung mga pagkain na alam mong mahal, no? Hindi ka mauumay dahil hindi mo sasabihin, ay, sardinas na naman, no? Hindi ganon, kundi that rich company donated the best. So, ang laki nun. Pero meron isang tao na siguro miyembro ng apostolate, tumugon sa panawagan na tumulong, pinigay ko na meron siya maliit lang. But that one act of pure love for God and to His people, yun ay no, mas naging mabangong alay sa ating Panginoon. Mas nalugod siya dun sa isang tao, isang deboto na wala, no? Walang ano sa buhay niya, walang wala din. Pero nakuhang magbigay para sa kanyang kapwa. And so, that is more important kaysa doon sa gumagawa ng mga big time corporal works of mercy. Ang tawag doon ay CSR, Corporate Social Responsibility. Kapag ginawa nila yon, nagkakaroon ng easement, no, sa mga tasks. Sa tax, no, sa buwis. Meron sila mga tax incentives. Kung wala sigurong tax incentive, hindi naman nila gagawin yun. Faustina is perfect by herself, no? Na-attain niya yung perfection na yun in her lifetime. No, she was actually living a holy life, and yet she was still alive. Hindi yung katulad ng iba, mga saints natin, that they had to die first to become a saint. Mother Teresa is also one, the living saint. Hindi nakapagpakita sila ng great love, pure love. No, yung dakilang pag-aalay na yun para sa Panginoon. Yun yung mas naging uh, mabangong halimuyak ng isang alay na may mabagong halimuyak sa Panginoon. So again, it doesn't matter on what level of economic status we have. Sabi pa nga, di ba? Mapapala daw ang may hirap, sa kanila mapupunta ang karian. Sila mapupunta sa karian. Pero hindi yung literal na ganun na yung mahirap mapupunta sa langit, ang mayaman mapupunta sa purgatorio, impyerno. Hindi ganun siya kaliteral. Hindi naman ibig sabihin na kung ikaw ay mahirap, sa'yo na ang lahat ng biyaya. Pero kailangan mo pa rin kahit ikaw ay isang mahirap in material things, no? Ay magpakita rin ng dalisay na pagmamahal sa Panginoon. You can do so many things if you do not have the economic power, if we do not have the best job in the world. No? Talagang ang meron ka lang ay pagkakautang dahil nangutang ka para makapagtanim ng palay. Kasi kung hindi ka mangutang, wala kang gagastusin sa sa production, cost of production. Kaya mahalaga
para makasimple ng ating buhay, you can always do the best which would be pleasing to God. And ito pa isang mahalaga dito, and I have not least shadow of attachment to all this. Imagine, mahal siya ng Panginoon. Na ibibigay din sa kanya na ibabalik sa kanya naman ang hilingin niya. So that includes material things. Tayo, syempre gusto natin, kaya nga tayo nagtatasal, no? Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, sana ganito. So marami rin tayong mga material things na hinihingi sa Panginoon. Pero kung nabigay na sa atin ito, sometimes humihina naman na ang faith natin. Kapag marami tayong hiningi sa Panginoon, malakas ang faith. Pag naibigay na, humihina na yung faith. Bumabalik na tayo dun sa dati nating buhay. No? Napakahalaga pa rin. The Lord will give you everything that you need. Sundin mo lang ang kalooban niya. At kapag nagawa mo na yun, do not be attached to all of this. Humihingi ka ng pera, for example, ng Lord, kailangan ko ng ganito. Humingi ka ng pera sa Panginoon, ng budget sa Panginoon, because you would like to carry out His tasks. Hindi dahil sa kailangan mo ng pera para makapagpatayo ka ng napakagandang bagay. Hindi may attachment ka na doon. No? So you have to have a positive view of things. Mahalaga ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, material na mga bagay, kayamanan. But we have to know how to make use of this. There should not be any attachment to it. Otherwise, magbabaliwala kung ano man ang merito na meron.